Pabigat. Isang salita, pero parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Clara. Habang ang pamilya ng asawa niya ay masayang nag-eempake para sa isang marangyang bakasyon, ang anak niyang si Maya ay naiwang lumuluha sa sulok, itinapon na parang basura. Pero hindi nila alam, ang mansyong kinatatayuan nila at ang perang winawaldas nila ay pag-aari ng babaeng tinatawag nilang katulong. Tapos na ang pananahimik. Oras na para bawiin ang lahat. Sino ang tunay na pulubi sa huli? Huwag mong isama ang batang yan, Paulo. Nakakahiya. Magmumukha lang tayong may dalang pulubi kung kasama ang anak mo sa Boracay. Pabigat lang yan sa mga kukuha nating litrato. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang talim ng labahan na humiwa sa katahimikan ng hapon. Malamig, direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng marangyang sala, ang bawat salitang binitawan niya ay tila naiiwan sa hangin, mabigat at nakakasuffocate. Sa kabilang dako ng manipis na pader ng kusina, nakatayo si Clara. Hawak niya ang mainit na plansa, maingat na itinutuwid ang bawat tupi ng mamahaling sutlang bestida na isusuot ng kanyang biyenan sa nasabing bakasyon. Isang oras na siyang nakatayo roon, tinitiis ang init ng singaw at ang sakit ng kanyang likod para lang masiguradong perpekto ang lahat para sa pamilya. Para sa pamilyang itinuturing niyang sa kanya, ngunit kailanman ay hindi siya tinanggap. Nabitawan niya ang hawak na plansa sa ibabaw ng tela nang marinig ang tugon ng kanyang asawa. Pero ma, umiyak si Maya kagabi. Akala niya talaga kasama siya. 1 taon na siyang naghihintay para sa beach. Mahinang sagot ni Paulo. Walang bagsik, walang paninindigan. Isang pakiusap na tila humihingi ng tawad dahil sa pag-iral ng sarili niyang anak. At kasalanan ko ba yon? Bakit hindi mo turuan ang asawa mo na disiplinahin ang anak niya? Sabi ko naman sa iyo, Paulo, pagkakamali ang pakasalan ang isang babaeng walang dala, kundi ang kanyang magandang mukha at isang batang sakitin. Look at her now. She is nothing but a glorified maid in this house. At ang anak niyo? She's just a reflection of where she came from. Isang pabigat. Sa bawat katagang pabigat, tila may higanting kamay na pumipiga sa puso ni Clara hanggang sa wala na itong mailabas na dugo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Parang may nakabarang buhangin na pumipigil sa bawat hininga. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga binti. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa pintuan ng kusina at doon nakita niya si Maya. Ang 6 na taong gulang niyang anak ay nakatayo sa dilim ng pasilyo. Yakap-yakap ang isang lumang manika na punit na ang damit. Ang malalaki at kumukititap na mga mata ng bata ay puno ng luha, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Alam ng bata. Narinig niya ang lahat. Ang inosenteng pangarap na makakita ng dagat ay gumuho sa isang iglap dahil sa salitang binitawan ng sarili niyang lola. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Clara at hinawakan ang laylayan ng kanyang kupas na duster. Ang maliliit na daliri ni Maya ay nanginginig din. Tiningnan ni Clara ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang uri ng puot na hindi niya kailanman naramdaman. Isang puot na kasing lalim ng karagatang ipinagkakait sa kanila. Pinunasan ni Clara ang pisngi ni Maya, ngunit ang sarili niyang mga luha ay nagsimula na ring pumatak, mainit at masakit sa balat. Gusto niyang sumugod sa sala. Gusto niyang isigaw na ang bahay na tinitirhan nila ay pundasyon ng pawis ng kanyang ama. Pero ang pangako niya sa kanyang yumaong magulang na manatiling mapagkumbaba ay tila isang tanikalang nakagapos sa kanyang leeg. Binalikan niya ang bestidang kinakalikot kanina. May isang maliit na bahagi nito
ang medyo nangitim dahil sa tagal ng pagkakadikit ng mainit na plansa. Isang maliit na sira, tulad ng lamat sa kanyang pagtitimpi. Hanggang kailan kailangang maging anino ang isang tao sa loob ng sarili niyang tahanan bago siya tuluyang maglaho? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makitang tinatapak-tapakan ang dangal ng kanyang anak bago siya matutong lumaban? Itinago ni Clara ang nanginginig niyang mga kamay sa likod. Sa loob ng kanyang isipan, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Kasing pait ng apdo, pero kasing tibay ng bakal. Tiningnan niya ang pintuan patungo sa sala, kung saan naroon ang mga taong akala ay sila ang may hawak ng kanyang kapalaran. Ano ang halaga ng isang pangako ng kapayapaan kung ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkamatay ng kaluluwa ng iyong anak? Para kang aso na buntot ng buntot, Clara. Umalis ka nga sa harap ko. Nakakasira ka ng mood para sa hapunan. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Consuelo ay parang isang mabilis na sampal na yumanig sa katinoan ni Clara habang inilalapag niya ang huling putahe sa mahabang mesa. Ang bango ng kare-kare at pinasingawang isda na 3 oras niyang pinaghirapan sa mainit na kusina ay hindi sapat upang makuha ang kahit katiting na pasasalamat mula sa pamilyang pinagsisilbihan niya. Sa halip, ang tanging natanggap niya ay ang mapanuring tingin ng matanda sa kanyang duster na may mantsa ng tuyo at ang kanyang buhok na bahagyang gulo-gulo dahil sa pawis. Tumalikod si Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Binibilang ang bawat tupi ng mamahaling baldosa upang pigilan ang pag-apaw ng kanyang mga luha. Sa bahay na ito, ang kanyang halaga ay mas mababa pa sa alabok na pilit niyang nililinis araw-araw. Siya ang reyna ng kusina, pero pulubi sa hapagkainan. Habang ang pamilya ni Paulo ay nagtatawanan at pinag-uusapan ang kanilang nalalapit na bakasyon, si Clara ay nananatiling isang anino sa sulok. Naghihintay kung may matitira pang ulam para sa kanila ni Maya. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga palad na namumula dahil sa pagkakuskos ng mga kaldero, isang kirot na nagpapaalala sa kanya na ang bawat sakripisyo niya ay tila itinatapon lang sa kawalan. Ang bawat hakbang niya palayo sa mesa ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato na nakadagan sa kanyang balikat. Paulo, yung allowance ko para sa facial at spa bukas, huwag mong kakalimutan. Marangyang utos ni Consuelo habang sumusubo ng malaking bahagi ng baka. Oo po, ma, ibibigay ko mamaya. Mahinang sagot ni Paulo na hindi man lang magawang tingnan ang asawa na ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Pumunta si Clara sa lababo at hinayaan ang agos ng tubig na lunurin ang ingay ng kanilang kasiyahan. Ang lamig ng tubig ay kabaligtaran ng nag-aapoy na pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Isang uri ng pagkasakal na hindi mo magawang isigaw dahil alam mong walang makikinig. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang kamay ay parang mga segundong lumilipas sa isang buhay na unti-unting nauubos sa paglilingkod sa mga taong walang puso. Pagkatapos ng hapunan, habang ang lahat ay nagpapahinga na sa kani-kanilang mga silid, napansin ni Clara ang isang liwanag sa madilim na bahagi ng beranda. Naroon si Paulo at hindi siya nag-iisa. Kausap niya ang kanyang kapatid na si Ramil, ang itim na tupa ng pamilya na kilala sa pagiging sugarol at irresponsable. Lalapit sana si Clara para tawagin ang asawa dahil kailangan nila ng pera para sa gamot ni Maya na may bahagyang lagnat. Ngunit napatigil siya sa dilim nang makita ang isang pamilyar na bagay sa kamay ni Paulo. Iyon ang puting sobre na naglalaman ng huling sahod ni Paulo, ang perang inaasahan ni Clara na itatabi nila para sa emergency. Sige na, Ramil, kunin mo na ito. Pero huwag mong sasabihin kay Mama, lalong-lalo na kay Clara. Magdadahilan na lang ako na nabawasan ang bonus ko. Bulong ni Paulo habang iniabot ang sobre sa kapatid na nakangisi. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan.
Ang hanging umiihip sa paligid ay biglang naging kasing lamig ng yelo, nanunuot sa kanyang mga buto. Ang tiwalang pilit niyang pinanghahawakan, ang pag-asang balang araw ay uunahin sila ni Paulo, ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang perang dapat ay para sa kalusugan ng kanilang anak, ay ibinigay sa isang bisyo ng walang kaba o pag-aalinlangan. Naramdaman ni Clara ang unti-unting pagpiga ng kanyang lalamunan, ang sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ang siya palang magnanakaw sa kinabukasan ng sarili nilang anak. Dahan-dahan siyang umatras sa dilim, ang kanyang mga paa ay tila hindi na nararamdaman ang lupang tinatapakan. Pumasok siya sa silid ni Maya at tiningnan ang maputlang mukha ng bata na mahimbing na natutulog. Isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi ni Clara, isang luhang hindi na galing sa lungkot, kundi sa isang matinding desisyon. Hinawakan niya ang lumang cabinet sa gilid ng higaan at kinuha ang isang nakatagong susi. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Anong gagawin ng isang ina kapag ang taong dapat ay katuwang niya sa buhay ang siyang nagbabaon sa kanila sa hukay ng kahirapan? Hanggang saan aabot ang kanyang pagtitiis bago niya tuluyang ilantad ang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kinalakihan ng pamilyang ito? Hindi kita pinalaking busabos, Clara. Pinalaki kita para maging haligi ng isang tahanan, hindi para maging baitang ng hagdanan na tinatuntungan ng iba. Ang mga salitang yon ng kanyang ama, si Don Armando, ay parang isang gunitang pilit na humahabol sa kasalukuyan ni Clara habang nakaupo siya sa gilid ng higaan ni Maya. Marahang hinaplos ni Clara ang noo ng kanyang anak. Mainit, masyadong mainit. Ang bawat hininga ng bata ay tila isang piping pagsusumamo para sa lunas na hindi maibigay ng kanyang ina dahil ang perang dapat ay pambili ng gamot ay kinuha na ng kawalang bahala ng kanyang asawa. Tumayo si Clara at lumapit sa ilalim ng kanilang lumang aparador. Doon, sa likod ng mga nakatumpok na lumang damit, ay isang maliit na kahon na gawa sa nara. Ito lamang ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang marangyang nakaraan. Isang nakaraang pilit niyang ibinaon sa limot para sa pag-ibig na akala niya ay sapat na upang mabuhay. Habang binubuksan niya ang kahon, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humalo sa hangin. Tila nagbubukas ng isang pintuan patungo sa mundo kung saan hindi siya isang pabigat. Kinuha niya ang isang nakatuping dokumento. Ito ay isang kasunduan, isang lihim na ginawa ng kanyang ama bago ito pumanaw. Noon, ang pamilya Montemayor, ang pamilya ni Paulo, ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Si Don Armando ang sumalba sa kanila, ngunit may isang kondisyon. Ang lahat ng ari-arian na isinalba niya ay mapupunta sa pangalan ni Clara bilang proteksyon sa kanyang kinabukasan. Ngunit pinili ni Clara na huwag itong sabihin. Gusto niyang mahalin siya ni Paulo dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya. Akala niya, ang pagpapakumbaba ay magdadala ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay naging isang madilim na kulungan. Isang marahas na kalampag sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng pagtama ng matigas na bagay sa kahoy ay sapat na upang halos tumalon ang puso ni Clara sa takot. Clara, buksan mo itong pinto. Bakit hindi mo pa nilalabhan ang gown na gagamitin ko bukas? Napakabatugan mo talagang babae ka. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang palakol na pilit binibiyak ang kanyang pagtitimpi. Mabilis na itinago ni Clara ang folder sa ilalim ng unan at binuksan ang pinto. Doon, tumambad ang kanyang biyenan. Suot ang isang mamahaling pantulog na sutla. Ang mukha ay puno ng puot at pagmamataas. Ma, may lagnat po si Maya. Pinupunasan ko lang po siya.
Wala akong pakialam kung may lagnat ang batang yan. Napakarami mong idinadahilan. Ang mahalaga ay ang mga gamit ko. Hindi kami aalis para sa bakasyon na gusot ang mga damit ko dahil lang sa isang batang sakitin. Inundayan ng matanda ng isang mapanuring tingin ang buong silid hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang folder na bahagyang nakalabas sa ilalim ng unan. Bago pa man makagalaw si Clara, mabilis na hinablot ni Consuelo ang folder. Ano ito? Itinatago mo ba ang mga resibo ng mga pinamili mo? Nagnanakaw ka ba sa anak ko? Wag ma, akin iyan. Pagsusumamo ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka malantad ang lahat sa maling pagkakataon. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Binuksan niya ang folder, ngunit dahil sa dilim at sa kanyang labis na galit, hindi niya agad nabasa ang nilalaman nito. Sa halip, kinuha niya ang isang sobrang nakasitbit sa loob nito, isang liham na may tatak ng isang kilalang bangko. Binuksan ni Consuelo ang liham at habang binabasa ang mga unang salita, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang papel ay naglabas ng isang mahinang tunog habang nayuyupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Notice of foreclosure? Remittance of debt? Bulong ng matanda. Ang boses ay tila nawawalan ng lakas. Tiningnan niya si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sumisibol na takot. Ano ang ibig sabihin nito, Clara? Bakit nakapangalan sa iyo ang utang ng mansyong ito? Bakit nakasulat dito na ikaw ang may-ari ng lahat ng ito? Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ang lihim na pilit itinago ni Clara ay wala na sa kanyang mga kamay at ang katotohanang maaaring magpabagsak sa buong pamilya, Montemayor, ay nakalantad na sa harap ng babaeng pinakamatindi niyang kaaway. Nananaginip ka ng gising, Clara. Akala mo ba ay maluloko mo ako sa mga pekeng papel na ito? Magnanakaw ka na nga, desperada ka pa. Ang halakhak ni Doña Consuelo ay tila tunog ng nababasag na kristal, matinis, mapang-uyam at puno ng kamandag. Winasiwas niya ang mga dokumento sa hangin bago ito marahas na itinapon sa mukha ni Clara. Ang mga gilid ng papel ay humaging sa pisngi ni Clara, nag-iiwan ng isang mahapdi at pulang guhit, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na sumasabay sa mabigat na paghinga ng kanyang anak na si Maya. Peke, ma, pirma iyan ng tatay ko. Iyan ang katotohanang matagal ko nang pinoprotektahan para hindi kayo mapahiya. Nanginginig ang boses ni Clara, ngunit may bagong uri ng talim na uent-unting sumisibol dito. Katotohanan, ang katotohanan ay pumasok ka sa pamilyang ito na walang kagamit-gamit. Kami ang bumuhay sa inyo. Kami ang nagbigay ng bubong sa ulirat niyo. Lumapit si Consuelo kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Siguro ay matagal mo na itong pinaplano, no? Ang agawin ng ari-arian namin gamit ang mga basurang papel na ito? You are a snake, Clara. Isang ahas na pinatira ko sa sarili kong pamamahay. Sa gitna ng sigawan, isang mahinang ubo ang nagmula sa higaan. Nagising si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mataas na lagnat. Sa kanyang maliit na kamay, mahigpit niyang yakap-yakap ang kanyang lumang manika, ang tanging kalaro niya sa mundong puno ng kalungkutan. Mami, nauuhaw po ako, mahinang bulong ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ngunit sa halip na maawa, lalong nag-apoy ang galit ni Consuelo. Tiningnan niya ang bata ng may pandidiri. Para sa kanya, ang sakit ni Maya ay isa lamang abala, isang paraan para kuhanin ang atensyon na hindi nararapat para sa kanila. Tumahimik ka. Bata ka. Mag-ina nga kayo.
parehong panggulo. Marahas na hinarap ni Consuelo ang kama at bago pa man makaharang si Clara, hinablot ng matanda ang manika mula sa yakap ni Maya. "Wag po, Lola! Ang manika ko po!" Isang matinis na tili ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Maya. Sinubukan ng bata na bumangon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kanyang kaisa-isang kayamanan. "Ito? Ang basurang ito ang inaatupag niyo habang sinusubukan niyo kaming lokohin?" Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Consuelo ang ulo ng manika at marahas itong hinila. Ang tunog ng napupunit na tela ay tila isang huling hininga sa loob ng tahimik na silid. Ang mga bulak sa loob nito ay nagkalat sa sahig, parang mga talulot ng bulaklak na nalalanta. Hindi doon tumigil ang matanda. Sa kanyang labis na pagkayamot sa iyak ni Maya, itinulak niya ang bata pabalik sa higaan. Ngunit dahil sa hina ng katawan ni Maya, hindi siya nakabalanse. Ang maliit na katawan ng bata ay tumama sa matigas na sulok ng headboard ng kama, naglalabas ng isang mapurol na tunog ng pagkakauntog bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Clara habang pinapanood ang kanyang anak na dahan-dahang nawawalan ng malay. Ang maliit na ulo nito ay nakapatong sa nagkalat na bulak ng paborito niyang manika. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, ang lahat ng pangako, ng pagpapakumbaba, at ang lahat ng tanikala, ng utang na loob, ay biglang naputol. Isang ungol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa ang kumawala sa lalamunan ni Clara. Hindi yun iyak ng isang biktima. Iyon ay ang dagundong ng isang ina na wala nang ititira para sa kanyang sarili dahil kinuha na ang lahat sa kanya. Tumayo si Clara. Ang kanyang tindig ay hindi na nakayuko. Tumingin siya kay Consuelo at sa unang pagkakataon, ang matanda ay napaatras. Ang mga mata ni Clara ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at nakakatakot na apoy. Tama na. Ang dalawang salitang iyon ay binigkas ni Clara sa isang tonong kasing lamig ng yelo pero kasing bigat ng isang hatol. Lumapit siya sa kanyang biyenan. Bawat hakbang ay nagpapayanig sa sahig hanggang sa magkaharap ang kanilang mga mukha. "Hinayaan kong tapakan mo ang pagkatao ko dahil mahal ko si Paulo. Hinayaan kong ituring mo akong katulong dahil akala ko ay may puso ka pa. Pero ang sakta ng anak ko." Biglang hinawakan ni Clara ang braso ni Consuelo. Ang kanyang pagkakahawak ay kasing higpit ng bakal. Ang matanda ay nagtangkang sumigaw, ngunit ang boses nito ay tila nabaon sa kanyang lalamunan nang makita ang anyo ni Clara. Mula sa segundong ito, Doña Consuelo, bibilangin mo na ang bawat hininga mo sa loob ng pamamahay na ito. Dahil ang babaeng minaliit mo, siya na ang tatapos sa karangyaan mong nakatuntong sa kasinungalingan. Sa labas, ang langit ay nagsimulang maglabas ng malakas na kulog, tila sumasabay sa bagyong kasalukuyang sumasabog sa loob ng silid. "Bitawan mo ako." "Ano ba, Clara? Nabubaliw ka na ba?" Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa hapdi ng pagkakahawak ni Clara sa kanyang braso at sa lamig na nakikita niya sa mga mata ng kanyang menamaltrato. Sa loob ng silid na puno ng kalat, tanging ang mabigat na paghinga ni Clara at ang mahinang ungol ni Maya ang naririnig. Ang dating masunuring manugang ay tila nagbanyuhay. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang presensya ay tila lumalamon sa liwanag ng silid. Hindi sumagot si Clara. Binitawan niya ang braso ng matanda ng may pandidiri na parang humawak siya sa isang bagay na bulok. Lumuhod siya sa sahig at dahan-dahang binuhat ang walang malay na katawan ni Maya. Ang maliit na ulo ng bata ay sumandal sa kanyang balikat at ang bawat patak ng luha ni Clara na tumatama sa pisngi ng anak ay tila isang panata ng paghihiganti. "Clara? Ma? Anong nangyayari dito?"
Ang pagpasok ni Paulo sa silid ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng isang bagyo. Tumingin siya sa nagkalat na bulak ng manika, sa kanyang inang nanginginig sa sulok, at sa kanyang asawang karga, ang kanilang anak. Ang kanyang muka ay puno ng kalituhan, ang uri ng kalituhan ng isang lalaking matagal nang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Paulo, look at what your wife did to me. Sinaktan niya ako. Nababaliw na siya. Pagsusumbong ni Consuelo, pilit na ibinabalik ang kanyang papel bilang biktima. Tumingin si Clara kay Paulo, isang tingin na puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Huwag ngayon, Paulo. Huwag ngayon kung ayaw mong masabi ko ang mga bagay na pagsisihan mo habang buhay. Tumabi ka. Dadalhin ko ang anak ko sa ospital. Pero Clara, gabi na at ang lakas ng ulan. Tumabi ka. Ang sigaw ni Clara ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatigil kay Paulo sa kanyang kinatatayuan habang pababa ng hagdan. Sa gitna ng bawat hakbang na nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng kanyang buhay, isang malakas na katok sa pintuan ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong kabanata. Binuksan ni Clara ang pinto at doon, sa ilalim ng malakas na ulan, nakatayo ang isang matandang babae. Siya ay balot ng isang itim na kapote. Ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mga matang nakasaksi sa paglaki ni Clara sa piling ng kanyang ama. Lola Edith? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay bahagyang napaos. Si Lola Edith ay ang dating kanang kamay at pinagkakatiwala ang katiwala ng kanyang tatay na si Don Armando. Marami na siyang puting buhok, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid. Tiningnan niya ang bata sa bisig ni Clara at pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng bahay kung saan nakatayo si Paulo at Consuelo sa itaas ng hagdan. Ilang taon kitang hinintay na tawagan ako, Clara. Pero mukhang ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Ang boses ni Lola Edith ay malalim at puno ng karunungan. Pumasok ang matanda sa loob, hindi man lang nag-abalang magtanggal ng basang kapote. Mula sa kanyang ilalim ng damit, inilabas niya ang isang makapal na itim na folder na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Paulo at Consuelo na noon ay pababa na rin ng hagdan. Ano ito? Sino ka ba? Tanong ni Consuelo. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging matapobre kahit halata ang kaba sa kanyang boses. Ako ang nakakaalam ng lahat ng lihim na itinago ni Don Armando para sa kanyang anak. Sagot ni Lola Edith habang nakatingin ng diretso sa matanda. At narito ako para ibigay kay Clara ang susi na magpapatigil sa inyong pagpapakasasa sa kayamanang hindi sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Lola Edith ang folder. Sa loob nito ay hindi lamang mga titulo ng lupa. May mga litrato, mga resibo, ng mga nakatagong utang ng pamilya Montemayor at isang dokumentong may tatak ng confidential. Clara, ang akala mo ay mansyong ito lang ang pag-aari mo? Wika ni Lola Edith habang iniabot ang isang dokumento kay Clara. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Paulo. Ang lahat ng shares nito ay binili ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng isang dummy corporation. At sa araw na ito, ang lahat ng iyon ay opisyal ng nakapangalan sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng sala. Tiningnan niya si Clara, ang asawa niyang itinuring nilang pabigat, ang asawang binaliwala niya para sa kanyang ina. Ngunit may isang dokumento pa na kinuha si Lola Edith mula sa pinakailalim ng folder, isang sulat kamay na testamento na may lagda ni Don Armando. At higit sa lahat, pagpapatuloy ni Lola Edith, ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. May isang huling utos ang iyong ama, Clara. Isang utos na nagsasabing kapag napatunayan na ang pamilyang pinagkatiwalaan niya
ay nagpakita ng kalupitan sa'yo o sa iyong anak. May karapatan kang bawiin ang lahat sa loob ng 24 na oras. Walang tira, walang pasubali. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan na ngayon ay napakapit sa pasamano ng hagdan para hindi matumba. Pagkatapos, tumingin siya kay Paulo na hindi makapagsalita. Sa kanyang bisig, naramdaman ni Clara ang bahagyang paggalaw ni Maya. Idinilat ng bata ang kanyang mga mata at kahit nanghihina, ay hinawakan niya ang pisngi ng kanyang ina. "Mami, aalis na ba tayo?" Mahinang tanong ni Maya. Hinalikan ni Clara ang noo ng anak. Tumingin siya sa malawak na mansyong naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. "Hindi tayo ang aalis, Maya," wika ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing tibay ng bakal. "Sila ang aalis." Kinuha ni Clara ang folder mula sa lamesa at lumingon kay Paulo. "Attorney, tawagan mo ang mga security firm. Bukas na bukas din, gusto kong mapalitan ang lahat ng kandado sa bahay na ito. At Paulo, huwag mo nang subukang pumasok sa opisina bukas. Wala ka nang babalikan." Sa labas, ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Clara na puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Paulo, isang malakas na buntong hininga ang kumawala kay Lola Edith habang tinitingnan ang isang partikular na papel sa folder. "Clara, may isa pa tayong problema," bulong ni Lola Edith. "Isang bagay na hindi mo inaasahan tungkol sa iyong ama at sa pamilyang Montemayor." Napatigil si Clara. Isang bagong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano pa ang lihim na hindi niya alam? Hindi ito totoo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Doña Consuelo ay tila isang desperadong pag-atungal ng isang sugatang hayop sa loob ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang mga dokumentong hawak ni Lola Edith, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa katotohanan. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa mga bintanang salamin, lumilikha ng isang mabigat at walang katapusang ingay na tila sumasabay sa kaguluhan sa loob ng mansyon. Tiningnan ni Clara ang kanyang asawa. Si Paulo ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay bagsak, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. May isang mabigat na katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. "Paolo, tingnan mo ako," mahinang utos ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinitapakan. "Alam mo ba ito? Alam mo bang ang lupang kinalakihan ko, ang lupang pinaghirapan ng tatay ko, ay isinangla nyo para lang sa luho nyo?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat para sa mga luhang iyon. "Clara, maniwala ka. Sinubukan kong pigilan si Mama, pero ang sabi niya, kailangan natin ng pondo para sa kumpanya. Hindi ko alam na isinangla niya pala iyon sa mga taong hindi dapat. Kailangan ng pondo para sa kumpanya? O kailangan ng pondo para bayaran ang mga utang ni Ramil sa sugal?" Ang bawat salita ni Clara ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Paulo. "Ipinagpalit niyo ang dangal ng pamilya ko para sa isang kapatid na walang ibang ginawa kundi ubusin ang dugo natin." Humakbang si Doña Consuelo palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. "Clara, iha, isipin mo ang pamilya. Isipin mo si Maya. Kung mawawala ang lupang iyon, paano na ang legacy ng tatay mo? Ginawa ko lang yon para isalba ang pangalan natin. Ibinigay ko ang pera kay Ramil para ayusin ang gusot sa kumpanya, hindi para sa sugal." Ang gaslighting na ito ay tila isang laso na napilit isinusubo ni Consuelo kay Clara. Ang paggamit sa pangalan ni Maya para pagtakpan ang kanyang kasalanan ay ang huling mitya na tumapos sa anumang tira-tirang respeto ni Clara. Ngunit bago pa makasagot si Clara,
Itinaas ni Lola Edith ang isang maliit na asul na notebook. Legacy, Doña Consuelo, nakalimutan mo na yata na ako ang accountant ni Don Armando bago siya namatay. Narito ang listahan ng lahat ng perang ipinadala mo kay Ramil sa Macau at Las Vegas. At narito rin ang pirma mo sa dokumentong nagpapatunay na balak mong ibenta ang ancestral land ni Clara nang patago sa isang foreign developer. Ang tunog ng pagbagsak ng notebook sa lamesa ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Consuelo. Ang matanda ay napaupo sa sofa. Ang kanyang pagiging donya ay tila unt-unting nalulusaw, iniiwan ng isang takot at gahaman na babae. Lumapit si Clara kay Paulo. Ang kanilang mga muka ay magkalapit na ang pagitan. Nararamdaman ni Clara ang mainit na hininga ni Paulo, ngunit wala na itong dulot na init sa kanyang puso. You knew. Bulong ni Clara, ang bawat pantig ay puno ng pait. Alam mong ang lupang iyon ang kaisa-isang hiling ng tatay ko na huwag mawala dahil doon siya nakalibing sa tabi ni Mama. Alam mo yon, Paulo. Pero hinayaan mo ang nanay mo na gawin iyon dahil mas takot kang suwayin siya kaysa mawala ako. Clara, please. Aayusin natin ito. Maghahanap ako ng paraan. Pagsusumamo ni Paulo habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Clara. Marahang inilayo ni Clara ang kanyang kamay. Ang haplos ni Paulo ay tila isang maruming bagay na ayaw na niyang madikit sa kanyang balat. Tumingin siya kay Maya na noon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig. Ang mukha ay payapa sa gitna ng digmaan. Tapos na tayo, Paulo, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na hindi na mababali. Ang dangal na binalahura nyo, ako ang kukuha. Ang lupang kinuha nyo, ako ang babawi. At ang anak ko, hinding-hindi na siya makakarinig ng salitang pabigat mula sa mga taong ang sarili mismo ay hindi mabuhat ang sariling pagkakamali. Lumingon si Clara kay Lola Edith. Lola, ituloy ang proseso. Gusto kong bawiin ang lahat ng shares ng Montemayor sa kumpanya bago sumikat ang araw. Kung kailangang dumaan sila sa butas ng karayom para makalabas ng bahay na ito, gagawin natin. Habang paalis si Clara patungo sa ospital, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang tunog ng pagguho ng isang kaharian. Iniwan niya ang kanyang asawa at biyenan sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pagkabulok. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang pangungusap ni Lola Edith ang nagpabagal sa kanyang paglakad. Clara, ang lupang isinangla nila, may taning na. Bukas na bukas din, sisimulan na ang demolisyon sa lumang bahay ng tatay mo kung hindi natin mababayaran ang buong halaga. Napatigil si Clara. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Bukas na bukas din, Clara. Wala nang palugit. Ang perang winaldas ng pamilyang iyan ay naging mitsana ng pagkawala ng huling alaala ng iyong ama. Ang mga salita ni Lola Edith ay tila isang malamig na hanging humahampas sa mukha ni Clara sa loob ng sterile at tahimik na silid ng ospital. Ang tanging naririnig ay ang mahina at ritmikong pagdaloy ng gamot sa AIV line ni Maya at ang mahina, halos hindi marinig na paghinga ng bata. Sa labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay gumuguhit sa salamin, parang mga luhang hindi mapigilan ng langit. Napahawak si Clara sa malamig na riles ng kama ng kanyang anak. Ang landas na pinili niya, ang manahimik at magtiis, ay nagbunga ng isang sakunang hindi niya akalain. Ang lupang kinahihimlayan ng kanyang mga magulang, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa, ay nakatakdang burahin sa mapa dahil sa kasakiman ng ibang tao. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero ni Attorney Mendoza. Sa bawat segundong lumilipas, tila may bahagi ng kanyang puso na unti-unting namamatay.
Attorney, i-freeze mo ang lahat ng joint accounts. Ngayon na. Ang boses ni Clara ay walang emosyon, kasing talim ng isang scalpel. Huwag mong ititira kahit 5. At ang mga corporate credit cards na nasa pangalan ni Consuelo at Paulo, putulin mo ang access sa loob ng 10 minuto. Pero Mrs. Montemayor, kailangan ng pirma para sa kabuuan ng liquidation. Gawin mo ang paraan, attorney. Iyan ang dahilan kung bakit ka binabayaran ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Protektahan mo ang ari-arian ko o humanap ka na ng bagong kliyente. Ibinaba ni Clara ang telepono. Ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana ay tila isang estranghero. Ang dating malambot na mga mata ay naging matigas. Ang dating balikat na laging nakayuko ay naging tuwid, pasan ng bigat ng isang paparating na giyera. Habang nangyayari ito sa ospital, sa loob ng mansyong Montemayor, ang katahimikan ay binuwag ng isang matinis na tili. Anong ibig mong sabihin na declined? Subukan mo ulit. Baka sira lang ang terminal nyo. Ang sigaw ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang mamahaling restaurant kung saan siya nag-order ng take-out para sa kanilang naudlot na biyahe. Ang waiter ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pagkahiya para sa matandang babaeng nakasuot ng alahas pero hindi makabayad ng hapunan. Pasensya na po, ma'am. Lahat po ng 3 cards nyo ay account frozen ang lumalabas. Paolo, tawagan mo ang bangko. Ano itong ginagawa ng asawa mo? Pinapahiya niya ako. Bulyaw ni Consuelo sa kanyang asawa na noon ay nakaupo sa loob ng sasakyan, tuliro at hindi alam kung paano haharapin ang bukas. Sinubukan ni Paolo na tumawag, ngunit ang bawat tawag niya ay napupunta lamang sa voicemail. Ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang pabigat, ay nagsimula nang putulin ang bawat ugat na nagpapadaloy ng yaman sa kanilang buhay. Ang bawat swipe ng card na dati ay hindi nila iniisip ay naging isang paalala na ang kanilang kapangyarihan ay hiram lamang. Bumalik ang eksena sa ospital. Marahang hinawakan ni Clara ang maliit na kamay ni Maya. Ang init ng lagnat ng bata ay tila nagpapakulo rin sa dugo ni Clara. Hindi ko hahayaang mawala ang bahay ni Lolo, Maya. Bulong niya. Hinding-hindi. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Lola Edith. Ang bawat salita sa screen ay tila isang mitya na nagpasiklab sa huling bahagi ng kanyang pagtitimpi. Clara, ang mga bulldozer ay nasa kanto na ng ancestral land. Hindi na sila maghihintay bukas ng umaga. Sinabi ng developer, may utos daw silang gibain ang lahat. Ngayong gabi, nabitawan ni Clara ang kanyang telepono sa ibabaw ng kumot. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Ang pamilya Montemayor ay hindi lamang nagnakaw. Balak nilang sunugin ang lahat bago pa ito mabawi ni Clara. Tumingin si Clara sa nurse na kapapasok lang sa silid. Bantayan mo ang anak ko. Huwag mong hahayaan na may makalapit sa kanya kahit ang asawa ko. Tumayo siya. Isinuot ang kanyang itim na coat at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa bawat hakbang niya sa hallway ng ospital, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang marcha ng kamatayan para sa mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng malakas na ulan patungo sa kanyang lupain, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Sapat ba ang yaman para itigil ang mga makinaryang gawa sa bakal at kasakiman? O huli na ang lahat para sa isang inang ngayon lang natutong lumaban? Isang malakas na ilaw mula sa isang malaking truck ang sumilaw kay Clara habang papalapit siya sa tarangkahan ng kanyang ancestral home. Ang tunog ng mga makina ng bulldozer ay tila isang ungol ng mga demonyong handang lumamon sa kanyang nakaraan. At sa gitna ng putikan, nakatayo si Paulo, suot ang kanyang mamahaling barong na basang-basa ng ulan. Hawak ang isang payong para sa kanyang ina, na abot tenga ang ngisi
habang nakatingin sa gumagalaw na braso ng bulldozer. Tapusin na ang basurang ito. Gusto ko, bago sumikat ang araw, wala nang matira kahit isang haligi sa pangit na bahay na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay nangingibabaw sa ingay ng malakas na ulan at sa dagundong ng makina ng dambuhalang bulldozer. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking payong na hawak ni Paulo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng katuwaan na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Para sa kanya, ang bawat pag-angat ng braso ng makinarya ay isang hakbang patungo sa pagbura ng huling bakas ng dignidad ni Clara. Huminto ang sasakyan ni Clara sa gitna ng putikan. Mabilis siyang bumaba. Hindi alintana ang malamig na tubig na agad na nagpabasa sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na lupa. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng puot. Ihinto niyo yan, ngayon din. Ang sigaw ni Clara ay tila isang kidlat na bumasag sa katuwaan ni Consuelo. Napatigil ang operator ng bulldozer nang makita ang isang babaeng nakaharang sa tapat ng makina. Ang mga ilaw ng truck ay direktang nakatutok kay Clara. Ginagawa siyang isang anino sa gitna ng liwanag. Clara, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa ospital. Sigaw ni Paulo. Ang boses niya ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi mo ito maiitigil. Ang lupa ay naibenta na para masalba ang kumpanya natin. Naibenta? Lumapit si Clara hanggang sa maging ilang pulgada na lang ang distansya niya mula sa kanyang asawa. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang itago. Paolo, ang kumpanya niyo ay wala na. Ang shares niyo ay wala na. At ang lupang ito, hinding-hindi niyo makukuha ang kahit isang butil ng alikabok dito. Anong sinasabi mo, Clara? Nagdedeliryo ka na. Humakbang si Consuelo. Ang kanyang nangisi ay napalitan ng puot. Ang pirma ko ang nasa dokumento. Ako ang nagdesisyon nito. Ang pirma niyo ay walang halaga sa harap ng batas. Inilabas ni Clara mula sa kanyang coat ang isang plastic na sobre. Kahit basang-basa, kitang-kita ang selyo ng korte. Ito ay isang temporary restraining order. At ito naman ang orihinal na kasunduan ng tatay ko. Ang lupang ito ay nakapaloob sa isang trust fund na tanging si Maya lamang ang maaaring makinabang pagdating ng panahon. Ang anumang sangla o benta na ginawa nyo ay illegal at ituturing na estafa. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng putik sa paligid nila. Ang braso ng bulldozer na nakataas ay tila isang bitayan na naghihintay ng biktima. Hindi maari. Niloloko mo lang kami. Ang boses ni Consuelo ay naging matinis. Halos mawalan na ng hangin. Paulo, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na peke ang mga papel na yan. Ngunit si Paulo ay nanatiling nakatulala sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng pinakasalan niya. Hindi ang pabigat na binaliwala niya, kundi ang anak ng isang makapangyarihang don na may talinong mas matalas pa sa anumang patalim. Operator, umalis na kayo rito. Utos ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado na pero nakapanginginig. Kung itutuloy niyo ito, hindi lang ang pamilya Montemayor ang makukulong. Isasama ko kayo sa demanda. Dahan-dahang pinatay ng operator ang makina. Ang biglang pagkawala ng dagundong ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ng puno ang naririnig. Ang mga tauhan ng demolition team ay nagsimulang magligpit, iniiwan ng mag-inang Montemayor sa gitna ng ulan. Clara, pag-usapan natin ito. Pagsusumamo ni Paulo, sinusubukang abutin ng kamay ng asawa. Huwag mo akong hahawakan, Paulo. Inilayo ni Clara ang kanyang sarili. Lumapit siya sa isang lumang puno ng mangga sa gilid ng bakuran, ang punong itinanim ng kanyang ama noong ipinanganak siya. Hinaplos niya ang magaspang na balat nito. Ang kanyang mga daliri ay tila nakikipag-usap sa nakaraan. Dito,
Sa ilalim ng lupang ito, nakabaon ang paghihirap ng pamilya ko. Bulong ni Clara habang nakatingin sa kanyang biyenan. At dito rin, Doña Consuelo, ililibing ang inyong karangyaan. Isang sasakyan ng pulis ang lumitaw sa dulo ng kalsada. Ang asul at pulang ilaw nito ay gumuguhit sa dilim. Attorney Mendoza? Sabi ni Clara sa kanyang telepono. Nandito na sila. Ipakita mo ang ebidensya ng pagnanakaw nila sa trust fund ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Ang kanyang tuhod ay nanghina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang matapobreng Reyna ay bumagsak sa putikan. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan ng lupang dati, ay minaliit niya. Clara! Wag! Nanay mo pa rin ako! Sigaw ni Consuelo habang papalapit ang mga pulis. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala akong pamilya rito. Ang tanging pamilya ko ay ang anak ko na pinabayaan niyo. Habang isinasakay si Consuelo sa sasakyan ng pulis para sa kwestionamiento, lumingon si Paulo kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagluha. Clara, paano naman ako? Paano ang anak natin? Hindi sumagot si Clara. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makapasok, isang boses ang naririnig niya mula sa dilim ng ancestral house. Isang pamilyar na boses na nagpatigil sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang lahat, Clara. May isang bagay na hindi sinabi sa'yo si Lola Edith tungkol sa gabing namatay ang tatay mo. Napatigil si Clara. Lumingon siya. Ngunit tanging yung anino ng lumang bahay ang kanyang nakita. Hindi lang pera ang ninakaw nila, Clara. Pati ang huling hininga ng tatay mo, ninakaw nila sa kanya. Ang boses na yon ay nanggaling sa likod ng malaking puno ng mangga, kung saan ang anino ay tila mas maitim pa sa gabi. Lumabas mula sa kadiliman si Ramil. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng pagkalasing at desperasyon. Hawak niya ang isang basang sigarilyo na hindi na nakasindi at ang kanyang bako ng ngisi ay puno ng lason. Napatigil si Clara. Ang lamig ng ulan ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang sinabi ni Ramil ay naghatid ng isang uri ng ginaw na hindi kayang tapatan ng anumang bagyo. Anong ibig mong sabihin, Ramil? Tingnan mo ang nanay ko, Clara. Itinuro ni Ramil ang sasakyan ng pulis kung saan pilit na isinasakay si Consuelo. Akala mo ba ay hanggang sa pera lang ang kaya niyang gawin? Noong gabing inatake sa puso si Don Armando sa mansyong ito, akala mo ba ay aksidente lang ang lahat? Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit, tila isang babala. Hindi makagalaw si Clara. Ang alaala ng gabing pumanaw ang kanyang ama ay muling bumalik. Ang biglaang paghinto ng pintig ng puso nito, ang kawalan ng gamot sa tabi ng higaan, at ang mabilis na pag-asikaso ni Consuelo sa burol. Nandoon ako, Clara. Nakita ko si Mama na hawak ang maintenance medicine ni Don Armando habang ang tatay mo ay naghahabol ng hininga sa sahig. Pinanood niya lang ang tatay mo hanggang sa mawala ang huling kislap sa mga mata nito. Tumawa ng mapait si Ramil. At ang asawa mo? Si Paulo. Alam niya rin, pero pinili niyang manahimik para sa mana. Ang mundo ni Clara ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Ramil ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinusok sa kanyang likuran. Tumingin siya kay Paulo na noon ay nakaluhod pa rin sa putikan. Hindi makatingin sa kanya. Ang katahimikan ni Paulo ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Magsama-sama kayo sa impyerno, bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ito ng pait na higit pa sa kamatayan. Tumalikod si Clara at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya alintana ang putik na kumalat sa loob ng mamahaling upholstery. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Kailangan niyang makarating kay Maya. Kailangan niyang protektahan
ang tanging natitirang bahagi ng kanyang buhay na hindi pa nadudumihan ng pamilya Montemayor. Pagdating sa ospital, ang katahimikan ng pasilyo ay tila isang malaking kaibahan sa bagyong iniwan niya sa ancestral land. Ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal ay tila nagpapakalma sa kanyang nanginginig na sistema. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Maya. Naroon ang bata, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay mas mapayapa na kaysa kanina. Umupo si Clara sa tabi ng kama at hinawakan ang maliit na kamay ng anak. Ito ang golden moment. Isang sandali ng matinding koneksyon sa pagitan ng ina at anak. Sa gitna ng pagkaguho ng kanyang mundo, ang maliit na kamay na ito ang kanyang tanging angkla. Patawarin mo ako, Maya, bulong ni Clara habang hinahalikan ang likod ng palad ng bata. Patawarin mo si Mami kung naging mahina ako. Pero simula ngayon, wala nang makakasakit sa atin. Kahit ang tatay mo. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa sandaling iyon. Akala ni Clara ay ang nurse, ngunit nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ni Paulo. Basang-basa pa rin siya. Ang kanyang barong ay punit na at puno ng putik. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsusumamo. Clara, hayaan mo akong makita ang anak ko. Pagmamakaawa ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang anino ng lalaking minahal ni Clara. Tumayo si Clara at hinarap ang asawa. Hindi siya lumabas ng silid. Nais niyang makita ni Paulo ang pinsalang naidulot ng kanilang pamilya. Anak? Ngayon ay tinatawag mo siyang anak? Noong hinayaan mong ituring siyang pabigat ng nanay mo, nasaan ang pagiging ama mo? Noong pinanood niyo ang tatay ko na mamatay, nasaan ang konsensya mo? Clara, hindi ko ginusto iyon. Natatakot lang ako kay mama. Ang takot ay hindi kailanman naging dahilan para pumatay ng kaluluwa ng ibang tao, Paulo. Malamig na sagot ni Clara. Lumapit siya sa asawa at itinulak ito ng mahina, ngunit may matinding determinasyon palabas ng pinto. Huwag mong dungisan ang hangin sa silid na ito. Ang apelidong Montemayor ay isang sumpa na tatanggalin ko sa pangalan ng anak ko. Isinara ni Clara ang pinto at inilak ito. Mula sa maliit na salamin ng pinto, nakita niya si Paulo na bumagsak sa sahig ng ospital, umiiyak na parang isang bata. Ngunit wala na siyang nararamdamang awa. Ang puso niya ay naging kasing tigas na ng mga dokumentong nagpabagsak sa pamilya Montemayor. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono at tinawagan si Lola Edith. Lola, kailangan ko ang medical report ni Don Armando, 10 taon na ang nakalilipas. May nawawalang piraso sa kwentong ito at sisiguraduhin kong walang makakatakas. Clara, mag-ingat ka, babala ni Lola Edith sa kabilang linya. Hindi basta-basta susuko si Consuelo. May hawak siyang baraha na hindi mo pa nakikita. Napatitig si Clara sa kawalan. Anong baraha? Habang nakatingin siya sa natutulog na si Maya, napansin niya ang isang maliit na peklat sa braso ng bata. Isang peklat mula sa isang aksidente noong sanggol pa ito sa mansyon ng mga Montemayor. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Clara. May isa pang lihim na nakatago sa loob ng mga pader ng mansyong yon. Isang lihim na may kaugnayan sa tunay na pagkatao ni Maya. Magtiis ka na lang, Clara. Isipin mo naman ang magiging tingin ng mga tao sa pamilya natin kung ipapakulong mo si Mama. Gagawin mo ba talagang ulila sa ama at lola ang anak mo? Ang tinig ni Paulo na nagmumula sa labas ng pinto ng silid sa ospital ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na nagpaparinig ng parehong kanta ng panunumbat. Wala itong bakas ng pag-aalala para kay Maya. Wala itong bakas ng pagsisisi. Ang tanging naririnig ni Clara ay ang desperadong pagtatangka ng isang lalaking pilit, isinasalba ang kanyang sariling balat gamit ang konsepto ng pamilya. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa tabi ng kama ni Maya.
Pinagmasdan ni Clara ang maliit na peklat sa braso ng kanyang anak. Isang bakas ng paso na ayon kay Consuelo ay nakuha ng bata dahil sa pagiging malikot nito noong ito ay isang taong gulang pa lamang. Ngunit sa sandaling ito, habang ang bawat lihim ng mga Montemayor ay unti-unting nabubunyag, ang bawat sugat sa katawan ni Maya ay nagkakaroon ng bagong kahulugan sa isipan ni Clara. Hindi kumikibo si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang hapdi nito ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ay totoo at hindi lamang isang masamang panaginip. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. "Mommy, bakit po umiiyak si Daddy sa labas?" Mahinang tanong ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na himig na humahaplos sa puso ni Clara. Pinilit ni Clara na ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala yun, anak. Pagod lang si Daddy. Matulog ka na ulit, babantayan kita." Nang muling pumikit ang bata, tumayo si Clara at lumapit sa pintuan. Binuksan niya ito ng sapat lamang para makita ang nanlilimos na anyo ni Paulo. Ang kanyang asawa ay nakasandal sa pader, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila nawawalan na ng katinuan. "Paulo, binigyan kita ng pagkakataong piliin kami, pero pinili mo ang katahimikan sa harap ng krimen ng nanay mo." Ang boses ni Clara ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon ng ospital. "Huwag mong gamitin ang anak ko para protektahan ang isang halimaw. Clara, please. Aayusin natin ito. I'll do anything. Anything. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang totoo." Lumapit si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Paulo. Noong gabing naaksidente si Maya sa mansyon at napaso ang braso niya, nasaan ka talaga? At bakit si Consuelo ang nagdala sa kanya sa ospital sa kabilang bayan imbes na sa malapit na klinik? Namilog ang mga mata ni Paulo. Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan at ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumaba. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot para kay Clara. Bago pa makapagsalita si Paulo, tumunog ang telepono ni Clara. Si Lola Edith. "Clara, nakuha ko na ang kopya ng birth certificate ni Maya mula sa records ng lumang ospital na pinagsara na ni Consuelo. 5 taon na ang nakalilipas." Ang boses ni Lola Edith ay tila nanginginig sa kaba. At may isang bagay na hindi tumutugma. Ayon sa records, ang blood type ni Maya ay hindi posibleng magmula sa inyong dalawa ni Paulo. Ang mundo sa paligid ni Clara ay tila biglang gumuho. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging kasing lakas ng isang nagngangalit na bagyo. Napatingin siya kay Maya sa loob ng silid at pagkatapos ay kay Paulo na tila gustong maglaho sa kanyang kinatatayuan. "Anong ibig mong sabihin, Lola?" Bulong ni Clara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "May isang malaking panlilinlang na nangyari noong gabing ipanganak mo ang bata, Clara. At tila ang peklat sa braso ni Maya ay hindi paso, kundi isang marka para hindi mo makalimutan ang batang ipinalit nila sa tunay mong anak." Nabitawan ni Clara ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Tumingin si Clara kay Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hindi pa nararamdaman ng sinumang tao. "Sino ang batang ito, Paulo? Nasaan ang tunay kong anak?" Sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Mula rito, bumaba si Doña Consuelo na tila nakalaya sa tulong ng isang makapangyarihang koneksyon, dala ang isang ngisi na nagsasabing ang tunay na laro ay ngayon pa lamang magsisimula. "Hindi mo kailangan ng medical records, Clara. Tingnan mo ang mga kamay mo at tingnan mo ang batang yan. Hindi ba't halata naman?
Isang hamak na pulubi ang pinagmulan niya at dinala ko lang siya sa buhay mo para magkaroon ka ng dahilan na manatili sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa loob ng morgue habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok sa silid. Ang kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng isang mabigat at ritmikong tunog sa bawat pagtama nito sa makinis na sahig ng ospital, tila isang babala na ang kamatayan ng huling piraso ng katinoan ni Clara ay narito na. Nakasuot siya ng itim na belo, tila naglulunsa sa isang lamay na siya mismo ang nagplano. Napatayo si Clara mula sa gilid ni Maya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, parang mga tuyong sanga na anumang oras ay mababali sa ilalim ng bigat ng revelasyong ito. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masuyong nagpupunas ng pawis sa noo ng bata, ay biglang nanigas. Tiningnan niya si Maya, ang batang inalagaan niya, pinuyatan, at minahal ng higit pa sa kanyang sarili. At pagkatapos ay tumingin siya sa matandang babaeng nasa harap niya na may ngising tagumpay. Anong ginawa mo? Ang boses ni Clara ay halos isang pabulong na ungol, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ginawa ko ang dapat, Clara, sagot ni Consuelo habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag at naglalabas ng isang pamaypay. Noong gabing nanganak ka, ang tunay mong anak ay mahina. Hindi siya pinalad na mabuhay. Kaysa naman, hayaan kitang magluksa at iwan ang anak ko dahil sa depression. Kumuha ako ng isang batang walang magulang mula sa charity ward. Isang batang magsisilbing tali para hindi ka makaalis sa amin. Isang marahas na panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Clara. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na itinutusok sa kanyang mga mata. Ang alaala ng unang pagkakataong naririnig niya ang iyak ni Maya, ang amoy ng sanggol na akala niya ay galing sa kanyang sariling sinapupunan. Lahat ng yon ay biglang naging lason. Nagsisinungaling ka, bulong ni Clara. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Paolo, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Ngunit si Paolo ay nakayuko lamang sa sulok. Ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa pag-iyak na walang tunog. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Ang lalaking nangako ng katapatan ay kasabwat sa pagnanakaw ng kanyang pagiging ina. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Dahil kailangan namin ng pera ng tatay mo, Clara. At alam naming hinding-hindi ibibigay ni Don Armando ang mana kung wala kang tagapagmana. Diretsahang sagot ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ginamit namin ang batang yan para makuha ang tiwala ng tatay mo. Isang investment lang siya, isang kasangkapan. Napatingin si Clara kay Maya na noon ay nagising dahil sa ingay. Ang bata ay tumingin kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Mami, bakit po galit si Lola? Mami, masakit po ang ulo ko. Ang salitang mami ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Clara. Kung hindi siya ang tunay na ina, bakit ang sakit na nararamdaman niya ay tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa? Bakit ang bawat luhang pumapatak sa pisngi ng bata ay tila sarili niyang dugo? Humakbang si Consuelo palapit sa kama ni Maya. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Huwag mo na siyang tawaging mami, bata. Wala ka ng silbi sa amin. At ikaw, Clara, kung gusto mo pang makuha ang kinalalagyan ng tunay mong anak, ang bangkay na itinago ko, sumunod ka sa gusto ko. Ibalik mo ang lahat ng ari-arian sa akin o hinding-hindi mo malalaman kung saan ko inilibing ang tunay na Montemayor. Napatigil ang tibok ng puso ni Clara. Ang pagkatao niya ay tila pinipiga sa pagitan ng dalawang malupit na pagpipilian. Ang batang buhay na nasa harap niya at minahal niya ng 6 na taon o ang alaala ng tunay niyang anak na kailanman ay hindi niya nayakap.
Isang mahinang tunog ng alarm mula sa heart monitor ni Maya ang bumasag sa katahimikan. Ang linya sa screen ay nagsimulang maging irregular. Ang bata ay nagsimulang mangisay ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay tumirik. "Maya! Anak!" Sigaw ni Clara habang pilit na hinahawakan ng bata. "Hayaan mo siya, Clara." Malamig na utos ni Consuelo. "Isang pabigat lang ang batang iyan. Pirmahan mo ang mga papel at ituturo ko sa iyo ang libingan ng tunay mong anak. Pumili ka, ang batang walang dugong Montemayor o ang dugo at laman mo na nasa ilalim ng lupa." Tumingin si Clara sa monitor. Pagkatapos ay sa mga papel na inilapag ni Consuelo sa mesa. At huli, sa nanlilisik na mga mata ng matanda. Sa labas, ang kulog ay muling dumagundong, tila sumasalamin sa pagguho ng huling pag-asa ni Clara. Sino ang pipiliin ng isang inang nawalan ng lahat? Ang buhay na kasinungalingan o ang patay na katotohanan? Hindi sa sinapupunan nagmumula ang pagiging ina, kundi sa bawat patak ng pawis at luhang ibinuhos para sa kapakanan ng isang anak. Ang mga salitang ito ay tila isang banal na mantra na umuukit sa naguguluhan at nadudurog na puso ni Clara. Sa harap niya, ang monitor ng ospital ay naglalabas ng isang mahaba at matinis na huni, isang tunog na nagbabadyang tumigil na ang pagdaloy ng buhay sa maliit na katawan ni Maya. Ang bawat guhit sa screen ay unting nagiging patag, tila isang pasilyo patungo sa kawalan. "Nurse, tulong! Ang anak ko!" Ang sigaw ni Clara ay puno ng pait, isang pagsusumamo na nagpayanig sa buong palapag ng ospital. Mabilis na pumasok ang mga medical staff, dala ang mga kagamitang magbibigay ng kuryente sa pusong tila ayaw na ring lumaban. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nananatiling nakatayo si Doña Consuelo sa gilid. Hawak ang panulat at ang mga dokumentong magbabalik sa kanya sa pedestal ng kapangyarihan. Ang kanyang muka ay walang bakas ng kaba. Tanging pagkainip ang mababakas sa kanyang mga mata. "Pirmahan mo na ito, Clara, habang may oras pa para ituro ko sa iyo ang tunay mong anak. Hahayaan mo ba siyang mabulok sa isang hindi markadong libingan habang inuubos mo ang lakas mo sa batang yan na wala namang kinalaman sa iyo?" Ang boses ni Consuelo ay tila bulong ng isang demonyo. Mapang-akit ngunit puno ng kamandag. Tumingin si Clara kay Maya. Ang bata ay maputla. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na at ang bawat shock na ibinibigay ng mga doktor ay nagpapatalbog sa kanyang maliit na katawan sa ibabaw ng higaan. Sa bawat segundo, ramdam ni Clara ang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang alaala ng sanggol na kailanman ay hindi niya nasilayan ay humihila sa kanya sa kaliwa, habang ang 6 na taon ng pag-aalaga kay Maya ay humihila sa kanya sa kanan. "Clara, please, pirmahan mo na." Ayaw ni Mama na tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pagsusumamo ni Paulo, na ngayon ay nakaluhod na sa paanan ng kanyang asawa. Ang kanyang pagiging duwag ay umabot na sa sukdulan. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang dulo ng ballpen ay tumama sa papel. Lumilikha ng isang maliit na mantsa ng tinta. Tumingin siya kay Consuelo at pagkatapos ay muling lumingon kay Maya. Sa sandaling iyon, ang maliit na kamay ni Maya na nakalawit sa gilid ng higaan ay tila gumalaw ng bahagya. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bata. Isang tunog na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Sa isip ni Clara, nagbalik ang lahat. Ang unang hakbang ni Maya, ang unang beses na sinabi nito, ang mommy, ang bawat gabi na magkayakap silang natutulog sa gitna ng kahirapan. Biglang binitawan ni Clara ang panulat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang huling pasya. "Hindi," bulong ni Clara. Pagkatapos ay mas nilakasan niya ang kanyang boses, puno ng isang kapangyarihang nagpatahimik maging sa mga doktor. "Hindi ko pipirmahan ang kahit anong papel.
Dahil ang anak ko ay hindi yung nasa ilalim ng lupa. Ang anak ko ay ang batang ito na lumalaban para sa hininga niya. Anong kabaliwan ito, Clara? Galit na sigaw ni Consuelo. Itatakwil mo ang sarili mong dugo para sa isang pulubi? Ang dugo ay nagbibigay lang ng buhay, Doña Consuelo. Pero ang pag-ibig ang nagbibigay ng kahulugan dito. Hinarap ni Clara ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Kahit itago mo pa habang buhay ang libingan ng tunay kong anak, alam kong payapa na siya. Pero ang batang ito, kailangan niya ako at hinding-hindi ko siya ipagpapalit sa kahit anong piraso ng lupa o ari-arian. Lumingon si Clara sa doktor. Iligtas niyo siya. Kahit ubusin ko pa ang lahat ng yaman ko, iligtas niyo ang anak ko. Sa isang himala, ang monitor ay muling naglabas ng ritmikong tunog. Isang mahina, ngunit matatag na pintig. Nabuhay muli si Maya, ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Clara, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang muling bumasag sa katahimikan. Pumasok si Lola Edith, kasunod ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation, NBI. Hindi na kailangan ng pirma ni Clara, Consuelo. Wika ni Lola Edith, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Dahil ang ospital na pinagdalhan mo kay Clara, 6 na taon na ang nakalilipas, nahanap na namin ang nurse na kasabwat mo at may isang bagay kang hindi alam. Napatigil si Consuelo. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Ang batang sinabi mong namatay? Hindi siya namatay. Pagpapatuloy ni Lola Edith habang ipinapakita ang isang lumang litrato at isang DNA result. Ipinagbili mo siya sa ibang pamilya para magkaroon ka ng extra na pera noong nagigipit kayo. At ang batang iyan, Consuelo. Ang batang iyan ay malapit lang sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Nasaan siya, Lola Edith? Nasaan ang anak ko? Tumingin si Lola Edith kay Maya, na ngayon ay dahan-dahan nang nagmumulat ng mga mata. At pagkatapos ay tumingin siya sa pintuan kung saan may isang bata pang lilitaw. Ang katotohanan ay parang tubig na pilit ikinukulong sa mga palad. Gaano mo man ito higpitan, makahahanap ito ng awang upang dumaloy at maglantad ng lihim ng lupa. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay naging kasing bigat ng isang hatol na hindi mababawi. Ang bawat hininga ni Clara ay tila isang pakikipagbuno sa hanging biglang naging kasing pait ng lason. Nanatiling nakapako ang kanyang paningin sa pintuan, kung saan ang isang maliit na anino ay dahan-dahang lumilitaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng pasilyo. Pumasok ang isang batang babae, hawak ang kamay ng isang social worker. Ang bata ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Bahagyang gulo-gulo ang buhok at may mga matang tila salamin ng kaluluwa ni Clara, malalim, nangungusap at puno ng isang uri ng kalungkutan na tila matagal nang kinikimkim. Clara, kilalanin mo si Angel. Ang boses ni Lola Edith ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Siya ang batang kinuha sa'yo 6 na taon na ang nakalilipas. Ang batang ibinenta ni Consuelo sa isang ampunan sa labas ng probinsya, kapalit ng pambayad sa utang ng mga Montemayor. Napatakip ng bibig si Clara. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. At kung hindi siya nakahawak sa gilid ng mesa, baka tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Tiningnan niya ang bata, ang hugis ng mukha, ang kurba ng mga labi, at ang maliliit na daliri na kasing tulad ng sa kanyang yumaong ama, si Don Armando. Walang kailangan pang sabihin, ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw na ang batang ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi totoo yan. Peke ang mga dokumentong yan. Lola Edith, bayaran kita. Sabihin mo ang totoo. Ang sigaw ni Doña Consuelo ay tila isang desperadong hiyaw. Hiyaw sa gitna ng disyerto.
Sinubukan niyang sumugod sa bata, ngunit mabilis siyang hinirang ng mga tauhan ng NBI. Mawalang galang na po, Doña Consuelo, pero ang testimonya ng nurse na kasabwat niyo at ang DNA result na ito ay sapat na para mabulok kayo sa kulungan. Malamig na wika ng isang opisyal habang inilalabas ang posas. Ang tunog ng bakal na nagkakiskisan ay tila isang huling hininga ng karangyaan ng mga Montemayor. Dahan-dahang lumapit si Angel sa higaan kung saan nakahiga si Maya. Ang dalawang bata ay nagkatitigan. Ang isa ay mahina pa mula sa bingit ng kamatayan at ang isa ay bagong dating mula sa madilim na nakaraan. Sa isang golden moment na nagpaiyak sa lahat ng nasa loob ng silid, iniabot ni Maya ang kanyang kaisa-isang manika na tinahi muli ni Clara. Ang manikang naging saksi sa kanyang hirap. Para sa'yo, huwag ka nang malungkot. Mahinang bulong ni Maya kay Angel. Niyakap ni Clara ang dalawang bata sa kanyang mga bisig. Ang isa ay anak ng kanyang puso at ang isa ay anak ng kanyang dugo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman sa mundo, ang lahat ng mansyong nawala, at ang lahat ng paghihiganti ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang mga yakap na tila naghihilom sa mga sugat na 6 na taon nang nakabukas. Tiningnan ni Clara si Paulo, na noon ay nakatayo lang sa pintuan, hindi makapasok, hindi makalapit. Ang kanyang asawa ay tila isang estranghero na ngayon lang niya tunay na nakilala. Umalis ka na, Paulo. Wika ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang nakababahalang katahimikan. Wala ka nang puwang sa buhay naming tatlo. Ang katahimikan mo noong kailangan namin ang iyong boses ay ang siyang nagtaboy sa'yo palayo sa pamilyang ito. Yumuko si Paulo at dahan-dahang lumabas ng silid. Kasunod ang kanyang ina na ngayon ay hila-hila na ng mga awtoridad. Ang mga yapak nila sa hallway ay unti-unting naglalaho, tila mga aninong binubura ng paparating na umaga. Ngunit habang tila nagiging payapa ang lahat, lumapit si Lola Edith kay Clara at bumulong ng may pag-aalala. Clara, hindi pa tayo ligtas. Ang taong bumili kay Angel noon sa ampunan. Ang taong nagpondo sa operasyong ito ni Consuelo, hindi siya basta-bastang tao. At ngayon na nakuha natin si Angel, hindi siya papayag na mawala ang kanyang investment ng ganoon na lamang. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Clara. Sino ang taong ito? At bakit tila may isang itim na sasakyang nakaparada sa labas ng ospital na tila naghihintay sa bawat galaw nila? Ang bawat buntong hininga ng kaligayahan ay tila may kalakip na anino. Isang paalala na sa mundong ito, ang bawat pagbawi sa nawala ay may katumbas na bagong laban. Sa loob ng silid ng ospital, ang hangin kanina ay puno ng tamis ng muling pagkikita ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Clara sa gitna ng dalawang kama. Sa kanan niya ay si Maya na dahan-dahang bumabalik ang kulay ng mga pisngi. At sa kaliwa ay si Angel, ang anak na 6 na taon niyang ipinagkait ng tadhana. Ang kanilang maliliit at mahinang paghinga ay dapat sanang magsilbing oyayi sa napagod na kaluluwa ni Clara. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng babala. Hinawakan ni Clara ang nanginginig na kamay ni Lola Edith. Sino siya, Lola? Sino ang taong sinasabi mong bumili sa anak ko? Bago pa makasagot ang matanda, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Walang marahas na kalampag, walang malakas na tunog, kundi isang dahan-dahan at kalkuladong pagtulak na mas nakapanghihilakbot kaysa sa anumang sigaw. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling gray suit ang pumasok. Hawak ang isang dekalibreng attaché case. Ang kanyang presensya ay tila lumamon sa lahat ng natitirang init sa silid. Magandang gabi, Mrs. Montemayor, o mas gusto mo bang tawagin kitang Miss Armando? Ang boses ng lalaki ay malalim at walang emosyon, kasing talim ng isang scalpel na humihiwa
sa katahimikan. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Tumayo si Clara. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag para sa dalawang bata. Ramdam niya ang mabilis na daloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Ang bawat kalamnan niya ay handang lumaban. Ako si Attorney Victor Ramos, ang legal na kinatawan ni Mr. Julian Valderrama. Sagot ng lalaki habang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Narito ako para bawiin ang aming pag-aari. Ang batang si Angel, o sa aming records ay si Sofia Valderrama, ay legal na inampon ng aking kliyente. 6 na taon na ang nakalilipas. Meron kaming mga pirmadong papeles mula sa ampunan na nagpapatunay na siya ay itinalaga na bilang tagapagmana ng mga Valderrama. Namilog ang mga mata ni Clara. Si Julian Valderrama, ang pinakamahigpit na karibal ng kanyang ama sa negosyo. Ang lalaking sumubok na pabagsakin si Don Armando noong nabubuhay pa ito. Hindi niyo siya pag-aari. Anak ko siya. Ninakaw siya sa akin. Ang sigaw ni Clara ay puno ng pait. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa mata ng batas, Miss Armando, ang biolohikal na koneksyon ay walang saysay. Kung ang mga dokumento ng ampunan ay nagsasabing tinalikuran na siya ng kanyang pamilya, malamig na sagot ng abogado. Dinala siya rito ni Lola Edith nang walang pahintulot mula sa kanyang legal na guardian. Ito ay maituturing na kidnapping. Tumingin si Clara kay Lola Edith, na ngayon ay nakayuko at umiiyak. Patawarin mo ako, Clara. Akala ko ay sapat na ang DNA test para mabawi natin siya ng tuluyan. Hindi ko alam na ganoon kalalim ang kapit ni Valderrama sa batas. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa kama ni Angel. Ang bata ay gising na at nakatingin sa abogadong tila isang halimaw sa kanyang paningin. Ang kanyang maliliit na balikat ay nayuyugyog sa takot at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo kay Clara. Mami, ayaw ko na pong bumalik sa malaking bahay. Ayaw ko po kay Daddy Julian. Lagi po niya akong kinukulong sa kwarto kapag may bisita. Bulong ni Angel, ang bawat salita ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa puso ni Clara. Ang galit na kanina ay nagbabaga, ay biglang naging isang nagngangalit na apoy. Lumapit si Clara sa abogado. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sabihin mo sa kliyente mo, hinding-hindi niya makukuha ang anak ko. Kahit ubusin ko ang huling sentimo ng mana ko, kahit dumanak ang luha sa bawat korte sa bansa, hinding-hindi ko na siya hahayaang mawalay sa akin. Matapang ka, Miss Armando, pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman mong ang lahat ng shares mo sa kumpanya ay kasalukuyan ng binibili ni Mr. Valderrama mula sa mga bangkong pinagkautangan ng pamilya Montemayor. Ngumisi ang abogado. Isang ngising puno ng panlilibak. Sa loob ng 24 na oras, wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at lalong wala kang karapatan sa batang yan. Habang papalabas ang abogado, isang malakas na tunog ng pagkidlat ang gumuhit sa langit na sinundan ng isang nakabibinging kulog. Sa labas ng bintana, nakita ni Clara ang itim na sasakyan. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa silid, parang mga mata ng isang maninila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang lakas ay tila tuluyan ng naubos. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang 2 maliliit na kamay na humahawak sa kanyang magkabilang balikat, si Maya at Angel. Ang 2 batang pinagtagpo ng malupit na tadhana ay kapwa nakatayo na sa kanyang tabi. Mami, huwag ka nang umiyak. Lalaban po tayo, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng katatagan na hindi inaasahan mula sa isang batang galing sa bingit ng kamatayan. Tiningnan ni Clara ang kanyang 2 anak. Sa sandaling iyon, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi dadaan sa batas na binayaran ng kalaban, kundi sa isang paraang tanging isang
inang wala nang mawawala ang makakaisip. "Lola Edith," tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. "Ihanda mo ang sasakyan. Hindi tayo maghihintay ng 24 na oras. Aalis tayo sa bansang ito. Ngayon din." Ngunit habang nag-iimpake sila, nang mabilis sa dilim, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa beranda ng ospital. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sa liwanag ng kidlat, tumambad ang isang anyong hindi nila inaasahan. Ang huling pagkakataon na tumayo ka sa harap ko, Paolo, ay noong pinanood mo ang pagguho ng mundo ko. Huwag mong asahan na sa paglitaw mong muli sa dilim ay may makukuha kang kapatawaran. Ang boses ni Clara ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa labas ng bintana habang nakatitig siya sa aninong pumasok mula sa veranda. Basang-basa si Paolo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod at pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang pagsusumamo para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang isang maliit na digital recorder at isang itim na notebook mula sa ilalim ng kanyang jacket. "Hindi ako narito para sa kapatawaran, Clara. Narito ako dahil kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol kay Julian Valderrama bago ka umalis." Ang boses ni Paolo ay paos. Tila bawat salita ay may kalakip na tinik. "Ang anak nating si Angel. Hindi siya basta-basta ibinenta ni Mama sa ampunan. Ibinenta siya ng direkta kay Valderrama dahil may utang na loob ang tatay ko sa kanya na kailanman ay hindi nabayaran. Ginamit nila ang anak natin bilang pambayad utang." Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Ang hapdi ay tila muling bumalik, mas matindi at mas malalim. Ang sariling dugo at laman niya ay itinuring na pera ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng ospital ay tila mga martilyo na pumupukpok sa kanyang katinuan. "Itong recorder na ito," pagpapatuloy ni Paolo habang iniaabot ang kagamitan kay Clara. "Narito ang usapan ni na Mama at Valderrama kanina sa presinto. Inamin ni Valderrama na peke ang lahat ng adoption papers ni Angel. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para gumawa ng kwento. At ang notebook na ito, narito ang listahan ng lahat ng illegal na transaksyon ni Valderrama na kinuha ko sa vault ni Mama bago ako pumunta rito." Tumingin si Clara sa asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang Paolo na minahal niya noon. Ang lalaking may paninindigan, ngunit huli na ang lahat. Ang pag-ibig ay parang isang basong kristal na kapag nadurog ay hindi na muling mabubuo ng kasing linaw ng dati. "Bakit mo ito ginagawa ngayon, Paolo? Bakit ngayon lang?" Mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng pait. "Dahil gusto kong maalala ng mga anak ko na kahit minsan sa buhay ko, naging ama ako." Sagot ni Paolo habang nakatingin kina Maya at Angel na kapwa nakahawak sa laylayan ng damit ni Clara. "Umalis na kayo. May sasakyang naghihintay sa likod ng ospital. Dadalhin kayo nito sa isang pribadong hangar. Ibibigay ko ang oras na kailangan nyo para makalayo." Marahang lumapit si Maya kay Paolo. Hinawakan ng bata ang nanginginig na daliri ng kanyang ama. Ito ang golden moment. Isang sandali ng tahimik na pamamaalam sa gitna ng kaguluhan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Maya, ngunit ang kanyang malungkot na ngiti ay sapat na upang tuluyang gumuho ang tatag ni Paolo. "Salamat, Daddy," bulong ni Maya. Tumalikod na si Clara. Hawak ang dalawa niyang anak. Naglakad siya palabas ng silid nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na 6 na taon niyang kinalagyan. Ramdam niya ang init ng maliliit na palad ni Maya at Angel. Ang tanging yaman na handa niyang ipaglaban hanggang sa huling hininga. Pagdating sa likurang bahagi ng ospital, isang itim na van ang nakahanda na. Mabilis silang sumakay kasama si Lola Edith.
Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang hudyat ng bagong simula. Ngunit habang papaalis ang van, nakita ni Clara mula sa side mirror ang pagdating ng tatlong malalaking sasakyan ni Julian Valderrama. Sa gitna ng ulan, nakatayo si Paulo, nakaharang sa daan, hawak ang kanyang recorder na tila ito ay isang sandata. Isang huling sakripisyo para sa pamilyang kailanman ay hindi niya nagawang protektahan sa tamang panahon. Lola, bilisan mo! Huwag kang hihinto! Utos ni Clara habang niyayakap ang dalawang bata sa loob ng sasakyan. Nakarating sila sa pribadong hangar pagkaraan ng 30 minuto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanilang mga mukha habang papalapit sila sa isang maliit na eroplano. Ang bawat segundo ay tila isang gintong butil na unti-unting nauubos. Ngunit bago pa man sila makatuntong sa hagdan ng eroplano, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Isang boses na puno ng kapangyarihan at pagbabanta. "Leaving so soon, Miss Armando? Akala ko ba ay matapang ka?" Napatigil si Clara. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa ilalim ng liwanag ng mga searchlight, nakatayo si Julian Valderrama. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak ng kanyang mga tauhan si Paulo, na ngayon ay puno na ng dugo ang muka at halos hindi na makatayo. "Ibigay mo sa akin ang notebook, Clara. Ibigay mo sa akin ang anak ko at hahayaan ko kayong mabuhay," wika ni Julian habang naglalakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang hatol na walang takas. Tiningnan ni Clara ang kanyang dalawang anak. Pagkatapos ay ang asawa niyang naghihingalo sa kamay ng kalaban at huli ang notebook na hawak niya. Ang desisyong gagawin niya sa sandaling ito ang magtatakda kung sila ay tuluyang makakalaya o muling mababaon sa dilim. Ang pinakamasakit na bayad sa kalayaan ay hindi ginto, kundi ang dugong dumadaloy mula sa mga sugat ng nakaraan na pilit nating ikinukubli. Ang boses ni Julian Valderrama ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng malamig na hangar. Nakatayo siya sa ilalim ng naglalakihang ilaw ng mga searchlight. Ang kanyang anyo ay tila isang madilim na anino na nagbabadyang lamunin ang huling pag-asa ni Clara. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Paulo, duguan at halos hindi na makahinga. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling nakatuon kay Clara. Puno ng huling pagsusumamo na huwag itong sumuko. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng maliliit na kamay ni Maya at Angel na nakakapit sa kanyang magkabilang gilid. Ang init ng kanilang mga palad ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi bumagsak sa gitna ng bagyong ito. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng hangar ay tila isang ritmikong paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. "Ibigay mo sa akin ang notebook, Clara. Isang hakbang lang at matatapos na ang lahat ng ito," muling wika ni Julian. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumubunot ng isang bagay mula sa kanyang suit. Ang tunog ng pagkasa ng bakal ay tila isang huling hininga sa loob ng tahimik na silid. Tumingin si Clara sa notebook na hawak niya at pagkatapos ay kay Paulo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at pait na nararamdaman niya para sa kanyang asawa ay biglang natunaw. Naiwan ang isang malalim na habag. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ang lalaking naging duwag, ngunit sa huli ay piniling maging bayani para sa kanilang mga anak. "Huwag! Clara, tumakbo na kayo." Mahinang ungol ni Paulo. Ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang labi patungo sa semento. Humakbang si Clara ng pasulong. Hindi siya natatakot. Ang takot niya ay naubos na noong gabing tinawag na pabigat ang kanyang anak. "Julian, akala mo ba ay ikaw ang may hawak ng baraha? Akala mo ba ay ang notebook na ito lang ang ebidensyang mayroon ako?" Inilabas ni Clara ang kanyang telepono. Sa screen, makikita ang isang ongoing live stream na direktang nakakonekta sa server ng NBI at sa mga pangunahing news outlets. Ang bawat salitang binitawan mo
Mula noong pumasok ka sa hangar na ito, ay narinig ng buong bansa. Ang katotohanan ay hindi na nakakulong sa isang notebook, Julian. Ang katotohanan ay kasing lawak na ng langit. Ang mukha ni Julian ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng isang matinding takot. Sa malayo, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumuhit sa katahimikan ng gabi. Ang bawat haginit ng gulong sa basang kalsada ay tila isang papalapit na hatol ng kamatayan para sa kanyang karangyaan. "Walang hiya ka!" Sigaw ni Julian habang sinusubukang sumugod, ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na pumasok ang mga awtoridad mula sa lahat ng sulok ng hangar. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Binubura ang kadilimang dinala ni Julian. Sa gitna ng kaguluhan, binitawan ni Clara ang notebook at mabilis na tumakbo patungo kay Paulo. Lumuhod siya sa putikan at kinuha ang ulo ng asawa sa kanyang kandungan. Ito ang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagpapatawad sa gitna ng ingay ng hustisya. Walang mga salitang kailangan. Ang bawat patak ng luha ni Clara na tumatama sa mukha ni Paulo ay sapat na upang sabihing tapos na ang digmaan. "Clara, ang mga bata," bulong ni Paulo. Ang kanyang paningin ay uwant-unti nang nagdidilim. "Ligtas sila, Paulo. Ligtas na tayong lahat," sagot ni Clara, habang hinahaplos ang magaspang na pisngi ng asawa. Lumapit sina Maya at Angel, kapwa umiiyak, at niyakap ang kanilang mga magulang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang pamilyang pinagwatak-watak ng kasakiman ay muling nagkasama-sama, hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa ilalim ng malamig at madilim na hangar na naging saksi sa kanilang muling pagsilang. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay masuyong humahaplos sa mga dahon ng lumang punong mangga sa bakuran ng ancestral house ni Don Armando. Ang bahay na dati ay naghihingalo sa kapabayan ay muling nabuhay. Ang mga dingding ay bagong pintura at ang bawat sulok ay puno ng tunog ng tawanan ng mga bata. Nakatayo si Clara sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya sina Maya at Angel na masayang naghahabulan sa malawak na damuhan. Ang bawat hakbang ng dalawang bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng nakaraan. Wala na ang takot, wala na ang salitang pabigat. Ang tanging naroroon ay ang pag-ibig na walang kondisyon. Si Doña Consuelo at Julian Valderrama ay nabulok na sa likod ng rehas. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala sa lahat ng nagnanais na yurakan ang dangal ng kapwa. Si Paulo naman, bagamat dumaan sa mahabang gamutan, ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Hindi sila nagkabalikan ni Clara bilang mag-asawa, ngunit nahanap nila ang kapayapaan bilang mga magulang nina, Maya at Angel. Lumapit si Lola Edith kay Clara, dala ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin. "Ang tatay mo, Clara, tiyak na nakangiti siya ngayon mula sa langit. Naging matatag ka, higit pa sa inaasahan niya." Ngumiti si Clara, isang ngiting totoo, at abot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naglalaho upang bigyang daan ang isang maliit na bahaghari. "Hindi dahil sa yaman kaya tayo naging malakas, Lola," bulong ni Clara. "Naging malakas tayo dahil natutunan nating yakapin ang ating mga sugat at gawin itong mga bituin na gagabay sa ating bukas." Hinawakan ni Clara ang pendant ng kanyang kwintas, isang maliit na susi na sumisimbolo sa kanyang kalayaan. Sa bawat pintig ng kanyang puso, ramdam niya ang isang uri ng katahimikan na kailanman ay hindi mabibili ng pera. Isang katahimikang nagmumula sa pag-alam na ang bawat sakripisyo ay may katapusan at ang bawat gabi ay may kasunod na liwanag. Naramdaman niya ang yakap ng dalawang bata sa kanyang baywang. Tumingala si Maya at Angel sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. "Mami, laro po tayo?" Sabay nilang tanong.
Tumawa si Clara, isang tunog na kasing linaw ng kristal. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak at sabay silang naglakad patungo sa gitna ng hardin, kung saan ang bawat bulaklak ay namumukadkad sa ilalim ng biyaya ng isang bagong simula. Tapos na ang melodrama, tapos na ang sakit. Narito na ang panahon ng paghilom. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng mga alahas o sa lawak ng lupang iyong tinatuntungan, kundi sa lalim ng kapayapaang namamayani sa iyong puso. Matapos ang isang mahabang bagyo, ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang init, isang haplos na hindi nakakapaso, kundi nagpapagaling. Nakaupo si Clara sa paboritong upuan ng kanyang ama sa beranda ng kanilang ancestral house. Sa kanyang kandungan ay nakabukas ang isang lumang album, ngunit ang mga pahina nito ay hindi na lamang puno ng mga itim at puting alaala ng nakaraan. May mga bagong litrato na roon, sina Maya at Angel na magkayakap habang kumakain ng sorbetes, si Lola Edith na tumatawa sa gitna ng hardin, at ang isang malawak na ngiti ni Clara na wala na ang bakas ng takot. Isang mahinang kalantog ng tasa sa ibabaw ng sahig ang nagpalingon sa kanya. Si Paulo. Naglalakad ito ng may bahagyang pilay, isang paalala ng gabing itinaya niya ang kanyang buhay sa hangar. Inilapag niya ang isang baso ng sariwang juice sa tabi ni Clara. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang mapagmataas na tindig. Ang Paulo na nasa harap niya ngayon ay isang lalaking muling nag-aaral kung paano maging tao. Salamat, mahinang sabi ni Clara. Clara, gusto ko lang magpasalamat muli sa pagpapahintulot na makita ko ang mga bata tuwing Sabado. Alam kong hindi ko ito karapat-dapat, pero salamat. Ang boses ni Paulo ay puno ng katapatan. Tumingin si Clara sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang naglalayag sa asul na kalangitan. Pinatawad na kita, Paulo. Hindi dahil sa kinalimutan ko ang lahat ng sakit, kundi dahil ayaw kong palakihin ang mga anak ko sa isang mundong puno ng puot. Pinatawad kita para sa sarili ko, para maging malaya na ako sa kadenang iginapos sa atin ni Consuelo. Paano si Mama? Tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. Hustisya ang nagpapatakbo ng buhay niya ngayon, Paulo. Doon siya sa lugar kung saan hindi niya magagamit ang pera para mangapi. Sagot ni Clara ng may kapayapaan. Ang patawarin siya ay isang bagay na ipinapaubaya ko na sa Diyos. Ang mahalaga sa akin ay ang katahimikan ng bahay na ito. Nagpaalam si Paulo nang may isang matagal na tingin sa kanyang mga anak na naglalaro sa damuhan. Alam nilang dalawa na ang sugat ng nakaraan ay hindi na muling maghihilom para maging isang buong pamilya. Ngunit sapat na ang pagiging magkaibigan para sa kapakanan ni Maya at Angel. Nang makaalis si Paulo, lumapit ang dalawang bata kay Clara. Sabay silang sumiksik sa kanyang magkabilang gilid, tila mga ibon na humahanap ng init sa ilalim ng pakpak ng kanilang ina. Mami, sabi ni Lola Edith, ang bahay daw po na ito ay puno ng magic. Sabi ni Angel habang hinahaplos ang ukit sa kahoy na upuan. Anong magic, anak? Tanong ni Clara. Ang magic po na nagpapadami ng pag-ibig kahit marami nang nawala. Sagot ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kaligayahan. Niyakap ng mahigpit ni Clara ang dalawa. Sa sandaling iyon, nasagot ang lahat ng kanyang mga katanungan. Pinatawad na ba niya? Oo, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Nahanap na ba ang binyen, kapayapaan, higit pa sa inaasahan? Ang katahimikan ng kanyang ancestral na home ay hindi na nakakabingi, kundi puno na ng mga himig ng bagong simula. Anong bayhak aral ang naiwan, na ang pagiging ina ay hindi natatapos sa pagsilang, kundi sa bawat araw na pinipili mong protektahan ang dangal ng iyong anak laban sa anumang unos. Na ang bawat pabigat sa mata ng mapang-api ay ang siyang magiging haligi ng iyong tagumpay sa huli. Tumingin si Clara sa larawan ng kanyang ama
na nakasabit sa dingding ng sala. Tila nakita niya ang isang bahagyang kindat mula rito. Salamat, tatay. Nahanap ko na ang tunay na yaman. Bulong niya sa hangin. Ang kwento ng babaeng itinuring na pabigat ay nagtapos na. Ngunit ang kwento ng inang nagtagumpay ay ngayon pa lamang nagsisimula, kasabay ng bawat pagsikat ng araw na nagbibigay ng liwanag sa isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal.